Isang magandang umaga po sa bawat isa. And we are going to continue our series in the book of Acts. At makibukas po kayo sa akin in Acts chapter 15. And kung inyo maaalala, ating natunghayan kung paanong si Apostol Pablo ay nagkaroon ng kanyang first missionary journey at nagpunta siya sa iba't ibang mga lugar. Nakita natin kung paanong sa kanilang pangangaral ng ebanghelyo, sila ay nakapagtatag ng mga iglesia sa iba't ibang dako at ito ay karamihan ay mga hentil na iglesia. At sa kanilang pagbalik sa kanilang mother church, which is in Antioch, Syria, kanilang ibinahagi, nakita natin kung paanong kumilos ang Diyos sa kanilang ministeryo at pangangaral ng ebanghelyo. At atin ngayon tutunghayan in Acts 15, verses 1 to 21, ang mga susunod na mga pangyayari. Ganito po ang sinasabi. May ilang tao ang dumating mula sa Judea na nagtuturo sa mga kapatid, maliban na kayo'y tuliin ayon sa kaugalian ni Moises, hindi kayo maliligtas. Pagkatapos na magkaroon sina Pablo at Bernabe ng hindi maliit na pakikipagtalo at pakikipagsalungatan sa kanila, sina Pablo at Bernabe at ang ilan sa iba pa ay inatasang pumunta sa Jerusalem upang talakayin ang sularining ito sa mga apostol at sa matatanda. Kaya't isinugo sila ng iglesia sa kanilang paglalakbay at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, iniulat nila ang pagbabagong loob ng mga hentil at sila'y nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. Nang sila'y makarating sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng matatanda at iniulat nila ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Subalit ang ilang mananampalataya na kasapi sa sekta ng mga Fariseo ay tumayo at nagsabi, kailangan sila'y tuliin at utusang sundin ang kautusan ni Moises. Nagtipon ng mga apostol at ang matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Pagkatapos ng maraming talakayan, tumindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga Ginoo, mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga unang araw ay pumili ang Diyos sa inyo na sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hentil ang salita ng ebanghelyo at sila'y manampalataya. At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin. At tayo'y hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng paglalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi na kayang dalihin? Ngunit naniniwala tayo na maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus, na tulad naman nila. Tumahimik ang buong kapulungan at kanilang pinakinggan sina Bernabe at Pablo na isinalaysay ang mga matanda at mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila sa gitna ng mga hentil. Nang matapos silang magsalita ay sumagot si Santiago, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Ipinaliwanag na ni Simeon kung paanong unang dinalaw ng Diyos ang mga hentil upang kumuha sa kanila ng isang bayan para sa kanyang pangalan. At dito'y sumang-ayon ang mga salita ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tolda ni David na bumagsak. Muli kong itatatag ang guho nito at ito'y aking itatayo upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hentil na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Kaya't ang hatol ko ay huwag nating gambalain ang mga hentil na nagbabalik loob sa Diyos. Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y lumayo sa mga bagay na pinarumi ng Diyos-Diyosan at pakikiapid at sa anumang bagay na binigti at sa dugo. Sapagkat mula sa mga unang salinlahi ni Moises ay mayroon sa bawat lungsod na nangangaral tungkol sa kanya.
dahil binabasa siya ng malakas tuwing Sabat sa mga sinagoga. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, sa umagang ito kami po ay lumalapit sa inyo at tunay nga aming dalangin na muli mong ipaalala sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng Ebanghelyo at kung paanong ito dapat ay manatili, Panginoon, na nakasentro lamang sa ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Makita namin, Panginoon, ang kagandahan nito at ganon din naman kung paanong kami ay dapat patuloy na tumugon sa mga katotohanan na aming naunawaan sa bagay na ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo ang aming mga isipan at tulungan kami na makatugon ng ayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Siguro po, most of us are aware na noong early 1500s, regarding sa isang monghe na nagngangalang Martin Luther, most of us are probably aware na nung siya'y pasimula na nagmumonghe, ay siya ay troubled when it comes to his salvation. Naniniwala siya sa Diyos, lagi siyang nananalangin, he actually fasted, at kanyang kinukumpisal ang kanyang kasalanan ng mahabang oras. Madalit salita, he tried his best to obey every rule of the church. But the more he tried, the more na kanya bang nararamdaman na hindi siya maging matuwid sa harapan ng Diyos. And at that time, ang mga tao ay tinuturuan na ang pagpapatawad, ang kapatawaran, ay maaari lamang nilang makamit sa pamamagitan ni Kristo, but also through religious works, through sacraments, through pilgrimage. Ito ang mga bagay na idinagdag. Kaya't nung si Luther ay pinag-aralan ang kasulatan, especially ang aklat ng Roma, dito niya nakita ang isang katotohanan na bumago sa kanyang buhay. Na ang mga makasalanan ay itinuturing na matuwid hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, hindi sa pamamagitan ng mga ritual, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. And that discovery challenged those teachings, kaya alam natin ng 1517 ay kanyang ipinako yung kanyang thesis, at dito na nagsimula yung tinatawag natin na Protestant Reformation. Now, in Acts 15, yung early church, they also faced a similar problem. May mga tao na nagtuturo ng pananampalataya kay Kristo, pero ito ay hindi rin sapat. Sinabi nila sa mga hentil na mananampalataya na kailangan nilang magpatuli, to be circumcised. At kailangan nilang gawin ang utos ni Moises upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. And so the church at that time, kailangan nilang i-confront itong critical na katanungan na ito. Ang kaligtasan ba ay sa pamamagitan lamang ng biyaya o kailangan ngang gawin ng mga bagay na ito kasama si Kristo? Is this something that must be done? And so, as we proceed, the message for this morning na atin pong titignan is this: that the church must preserve the gospel that proclaims salvation in Christ alone. Ito ang isa sa layunin ng iglesia, ang ingatan ng ebanghelyo na nangangaral ng kaligtasan na na kay Kristo lamang. So we are going to take a look at this in two ways. The first one is the gospel misrepresented and the gospel faithfully presented. So makikita po natin sa ating talata in Acts chapter 15
Sa unang talata pa lamang, sabi dyan, some men came down from Judea and were teaching the brothers. So may mga kalalakihan na nanggaling sa Judea, sa Jerusalem, at nagpunta sila dun sa church sa Antioch, kung nasaan itong si Pablo, at nagturo sila dun. Kumbaga all of a sudden, galing sila dito sa church na Jerusalem, they went here, at then, ito yung turo nila, unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved. You cannot be saved. Matindi yung kanilang claim. Hindi kayo maliligtas kung kayo ay hindi magpapasailalim dito sa circumcision. And so, of course, Paul and Barnabas, nakita natin doon sa mga nakaraan nating pag-aaral, they actually planted churches into this Gentile communities, and wala silang ni-require na circumcision. The only requirement that they did was baptism. Pero here comes some brothers from Judea, at ang kanilang sinasabi, well, kailangan nyo magpa-circumcise. Kasi pag hindi kayo nagpa-circumcise, hindi kayo maliligtas. So parang yung itinuro ngayon ni Paul and Barnabas ay kulang. Kaya nagkaroon sila ng, sabi dito, no small dissension and debate with them. And dahil dito sa matinding pagtatalo na ito, ng dalawang grupo na ito, nag-decide ang Church of Antioch na ipadala itong si Paul and Barnabas and some others to go to Jerusalem to settle the matter. So ito yung nag-convene yung mga churches sa Jerusalem. Actually, kahit si Peter, na nakita natin, he was somewhere also, pinatawag din siya going to Jerusalem for this matter to be settled. So take note, itong mga kalalakihan na ito na nagpunta sa Antioch, hindi sila pinadala ng Jerusalem Church. They were actually Judaizers na probably nakita nila, nakarating sa kanila yung report ni na Paul and Barnabas kung paano kumakalat yung Christianity among the Gentiles, and maaaring sila ay na-threaten na paano yung Judaism. So kailangan nilang i-impose para sa kanila itong Judaism. So they appointed themselves. Self-appointed sila ng mga teachers, pumunta sa Antioch, hindi para spread the gospel, not for evangelism, hindi para palakasin ang mga kapatiran, but to place a requirement. To place a requirement para sa mga mananampalatayang hentil. And so, Paul and Barnabas went to Jerusalem, and along the way, nakita natin, sila ay dumaan sa ilang mga lugar. Sabi dito, napadaan sila sa as they were sent by the church, they went through Phoenicia and Samaria. At sabi dito sa mga iglesyang ito, dinidescribe nila kung ano yung ginawa ng Diyos sa mga hentil. And ang sabi po dyan sa verse 3, and it brought great joy to all the brothers. So notice kung ano yung reaction ng mga churches. It brought great joy. And this confirms kay Paul and Barnabas na yung pagpapala ng Diyos sa kanilang gawain is actually a blessing. It is something na nagdadala ng kagalakan sa mga mananampalataya. Ang nag-react lang talaga dito is this group of Judaizers. So pagdating nila ng Jerusalem, again, pinakita nila kung ano ang ginawa ng Diyos. Pero pansinin ninyo, ang sabi po dito, verse 4, when they came to Jerusalem, they were welcomed by the church. Nandito yung mga apostles and elders. So notice, yung mga elders, yung mga pastor, apostles, and then the pastors of the churches, nag-convene sila. Now, this is a very important matter. This is not only about custom, this is a gospel issue. At muli, pinakinggan nila kung ano yung ginawa ng Diyos through Paul and Barnabas. Pero, sabi dito, some believers, verse 5, who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, again, it is necessary, kinakailangan daw, it is necessary
to circumcise them and to order them to keep the law of Moses. Hindi pa nakakaimik yung mga apostles. Hindi pa nakakaimik si James, si Peter, hindi pa nakakaimik yung mga elders and pastors dito. Right there and then, after Paul and Barnabas said what happened na ginawa ng Diyos, tumayo kagad sila at sinabing kinakailangan nilang i-keep yung law of Moses. To keep the law. So, ganun sila ka-intent dito sa kanilang pagnanais. Why? Why circumcision? Bakit ganun ba kahalaga ang pagtutuli? Well, take note, in the Old Testament, mga kapatid, ang pagtutuli po, ito ay tanda noong Old Covenant. Ito'y ibinigay kay Abraham. So, as a sign of the Old Covenant, itong mga Hudyo, they were the chosen people of God. This is the sign of the covenant para sa kanila. Na sila yung bayan ng Diyos. Dahil sila yung bayan ng Diyos, ang tanda nito is yung circumcision. It was given through Abraham, and then ito ay inulit under the Mosaic dispensation. Nung si Moses ay binibigay na yung kautusan. Now, anong ibig sabihin nito? Kapag tinanggap mo ang pagtutuli in the Old Covenant, yung circumcision, inilalagay mo yung sarili mo, ibig sabihin, ito'y tanda na inilalagay mo yung sarili mo sa Old Covenant. Magiging kang bahagi ng Old Covenant, and ibig sabihin nun, you are obligated to keep the law. Papasailalim ka sa kautusan. Kaya sabi ni Paul in Galatians 5:3, I testify, listen to this, I testify again to every man who accepts circumcision. Sa lahat, sa sino man natatanggap nitong pagtutuli, ang sabi niya, that he is obligated to keep the whole law. So ito ay hindi lamang isang custom ceremonias na ginagawa. Meron siyang kaakibat na nagpapasailalim ka ngayon sa kautusan. Ang problema dito is dito rin sa Galatians, sinabi ni Pablo na those who rely on the works of the law ay nasa ilalim ng isang sumpa. Bakit? Galatians 3:10, all who rely on the works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. So nagpasailalim ka sa kautusan, pero hindi ka nakasunod sa kautusan, ang kasunod nito ay curse, sumpa. Bakit? Deuteronomy 28, 1-15, ito nung ang bayan ng Israel ay papasok na sa Kanaan, dito nagbitaw si Moses ng blessings and curse. Blessing for obedience, but then there will be curse for disobedience. If they fail to keep the covenant, kung sila ay hindi makakatupad sa tipanan nila sa Diyos, then ang babagsak sa kanila ay sumpa. So technically, when you take the covenant of circumcision, kapag tinanggap mo yung pagtutuli, parang ang sinasabi mo ganito, if I fail to keep God's law perfectly, kapag hindi ko nasunod ng perpekto ang kautusan, sumpain nawa ako. That's actually what is being said here. At ito yung dinidemand ng mga Judaizers dun sa mga Gentile believers, sa mga hentil na mananampalataya. Ang gusto nila, magpasailalim kayo sa kautusan. Magpasailalim kayo in the covenant of circumcision na in reality, walang sino man ang kayang sumunod. So, they argued na kailangan nila magpatuli and then keep the whole law. At ang sabi pa nila, they made it necessary for salvation. Ang sabi nila, balikan natin yung verse 1, unless you are circumcised.
you cannot be saved. So naglagay sila ng kondisyon para sa kaligtasan. Ano yung nilagay nilang kondisyon? Circumcision. At alam natin, it is something na hindi ni-require ng Panginoong Hesukristo, hindi ni-require ng kanyang mga apostol, but then they are requiring it. Idinadagdag nila ito. Yes, naniniwala sila na ang Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas, ang Mesaya. Naniniwala sila na ang Panginoong Jesus, He was the Son of God, na siya ay namatay sa krus para sa kasalanan at siya ang tumupad sa mga pangako sa lumang tipan. But at the same time, hindi nila kayang iwanan ang kanilang nakaugalian. Their old ways, yung mga seremonyas na lumipas na. Rather, they demand na ito ay kanilang gawin. Rather than sila ay makalaya dito sa mga bagay na ito, they are demanding others na magpasailalim muli dito sa bagay na ito. So, technically, it is Jesus plus something else. Jesus plus circumcision. Jesus plus the law of Moses. Jesus plus good works. At ito mga kapatid is a misrepresentation of the gospel. Kaya ganito na lamang itong si Pablo at si Barnabas, talagang ipinaglalaban nila yung purity ng gospel message na kanilang ipinangaral sa mga hentil. Kasi hindi na lang ito usapin na ano yung nakaugalian ninyo. This is a gospel issue patungkol sa justification, patungkol sa pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Paano ka magiging matuwid sa harapan ng Diyos? Ito ba ay sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kautusan? O sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya kay Kristo lamang? At alam natin, this is the same battle cry of the Reformation of the 16th century. Itong kadahilanan kung bakit, alam natin, we have the 5 solas of the Reformation. The way of salvation, it is revealed to us in the Scriptures alone, teaching that it is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone. Ano man na idadagdag sa kaligtasan as a precondition, na bago ka maligtas, kailangan muna nito, kagaya ng good works, sacraments, o yung iba, yung pilgrimage, yung kailangan mo makapunta sa mga banal na lugar na ito. Ito ay pinapawalang bisa ang biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos. Ganun ba yun, katindi? Yes, Paul says in Galatians 2:21, I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for nothing. Mawawala ng halaga ang kamatayan ni Kristo. Nananalify. Ibig sabihin, nawawalang bisa, nawawala ng kabuluhan ang biyaya ng Diyos kung ang katwiran ay sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa kautusan. Think about it. Kung kailangan lang pala natin maging mabuti, kailangan lang pala natin sumunod dito sa mga kautusan na ito, this set of rules, then bakit pa namatay si Kristo? Kailangan mo lang naman palang checkan yung mga, nagagawa ko ba to? Check, check. Kung nagagawa lang pala natin ang mga bagay na yan, and that gives us righteousness, then Christ died for no purpose. And so the point here is this: the gospel proclaims Christ alone for salvation. Adding anything to Him disregards the grace of God.
anuman ang idagdag natin sa Ebanghelyo kay Kristo para sa kaligtasan, ito ay nagpapawalan ng kabuluhan sa biyaya ng Diyos. And so as an application for us, be careful not to add to the gospel. Ito man ay ating preferences, ito man ay mga tradisyon. We add to the gospel kapag tinitreat natin yung ating mga personal standards as if it was necessary condition for salvation. Kailangan nating bantayan ang ating mga puso into turning the message of Christ as if Christ plus something. At kailangan natin balikan ang katotohanan that the gospel declares that Christ alone is sufficient to save. Kapag may isang nagsasabi na ang isang tao kailangan muna niyang may baguhin sa kanyang sarili, an outward practice, or kailangan ng merong isang uri ng pananamit, o merong silang kailangang sundan na custom, a specific church tradition, bago sila tunay na maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, they are placing conditions na hindi naman nire-require ng Ebanghelyo. And so, tayo bilang mga mananampalataya, we must be zealous in defending the purity of the gospel. Kagaya ni Paul and Barnabas, they were sensitive na alam nila kung kinakailangan nilang mag-take ng stand, sapagkat alam nila when the gospel is being distorted. Kapag ang katotohanan ng kaligtasan by faith ay kailangang protektahan ng iglesia. Defending the gospel means kailangan nating ipahayag na ang mga makasalanan, sila ay itinuturing na matuwid sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at hindi sa gawa. It is in the finished work of Christ. Mayroong mga sekta ngayon na nagtuturo na kinakailangan muna ng bautismo o kaya maging kabahagi ka ng specific na grupo na ito upang ikaw ay tunay na maligtas. Alam niyo po, this week, I have a friend na so concerned dun sa nilipatan ng kanyang pamilya na dinadaluhan na grupo, na sekta. And so, isinend niya sa akin yung pangangaral ng preacher na kung saan nandun yung family niya ngayon. At ganito yung sinabi. It was sent to me. So, this is verbatim. Sabi nitong preacher na to, kapag sinugo ako ng Diyos sa bawat bansa, sa buong Pilipinas, and they don't accept me, the Lord will hold them accountable and punishable. Dahil pinadala niya ako, binigyan niya ako ng mandate. Let me be clear. I hear the Lord speaking to me so clearly. Pananagutin niya ang lahat. Kahit sino ka man, ano ka man. And this preacher is none other but someone claiming to be an apostle, Renato Carrillo, ng Oras ng Himala. And look at that. The condition now is to accept him, or else you will be held accountable and punishable by the Lord Himself. You see, there are people na tinatanggap ito as good news. And so we must proclaim the truth of the gospel. Praise God, dahil naririnig natin sa lugar na ito ang Ebanghelyo, but outside of these walls, there are people in need.
And so the gospel must be faithfully presented. And good thing, kagaya sa ating teksto, ang mga apostol, ang mga elders of the church in Jerusalem, they gathered together to consider this matter. Nakita natin yan in verses 6 to 7. And this matter, actually itong Acts 15, it did not happen one day. It could have been a meeting na nagpatuloy. Dito sa verse 6 to 7, mapapansin ninyo na after i-present ni Paul and Barnabas yung kanilang case, ang sabi dyan sa verse 6, the apostles and the elders were gathered. So, it is a different gathering para i-consider again itong bagay na ito. And after there had been much debate, ang sabi, maraming pag-uusap. So, hindi lamang ito isang pangyayari, it could have been weeks or days. Nagsalita si Apostle Peter at kanyang inalala yung pagkakataon kung saan siya ay ginamit ng Diyos na dalhin ang mabuting balita sa isang sambahayan ng Hentil in Acts chapter 10. Do you remember that? Kay Cornelius, dinala ni Apostle Peter ang ebanghelyo sa sambahayan ni Cornelius. Kaya Peter stood up and said to them, brothers, you know that in the early days God made a choice among you that by my mouth the Gentiles should hear the word of the gospel and believe. Ginamit ako ng Diyos upang aral ang ebanghelyo sa mga Hentil. Ano sabi niya in verse 8? And God who knows the heart, ang Diyos na nakakaalam ng puso, bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as He did to us. Ibinigay ng Diyos ang banal na Espiritu sa kanila kung paanong ibinigay din ito sa atin, mga Hudyo. And He made no distinction between them and us, having cleansed their hearts by faith. Having cleansed their hearts by faith. Nilinis ang kanilang mga puso by faith, not by circumcision. We remember that the only thing that was required sa kanila was baptism. At kung babalikan natin mismo, yung ibinigay na utos ng Panginoong Jesucristo in Matthew 28:19 to 20, ito yung utos niya sa mga disciples and by extension to the church. Anong sabi doon? Go therefore, make disciples of all nations. Kasama ang mga Hentil. At anong gagawin? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. There was no requirement of circumcision coming from the mouth of the Lord Jesus Christ Himself. And this is why, sabi ni Peter, now therefore, why are you putting God to the test? Sinusubukan ninyo ang Diyos by placing a yoke. Naglalagay kayo ng pamatok on the neck of the disciples that neither our fathers nor we have been able to bear. Alam niyo po mga kapatid, ito yung huling salita na na-record kay Peter in the book of Acts. And these words are weighty. Mabigat itong mga binitawang salita. And these are the last words of Peter na naka-record sa book of Acts. Sabi niya, we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will. Yung mga rabay po, yung mga tagapagturo ng mga Hudyo, ginagamit nila yung yoke, yung pamatok, bilang picture, image ng kautusan. Na itong pamatok na to ay kailangang isuot ng isang Hudyo willingly and joyfully. So kapag sinabi nilang this yoke, itong pamatok na ito ay reference sa kautusan ni Moises. Pero ang sabi ni Peter, bakit nyo inire-require na isuot nila itong pamatok na ito sa mga Hentil? Tayo mismo, maging yung ating mga ninuno, hindi natin yan kinaya. Ibig sabihin nila, tayo mismo,
Hindi natin yan natupad. Hindi natin yan nagawa. So why are you requiring it to them? It was unbearable. Meaning, gusto niyang i-point out dito that the only means for salvation, ang tanging kaparaanan ng kaligtasan para sa isang Hudyo at para sa isang Hentil ay pareho lamang, ang biyaya ng Diyos na kay Hesukristo. But we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will. Kung babalikan natin, again, ang sulat ni Pablo sa Galatia, nilinaw niya na itong sumpa ng kautusan na ito ay kinuha na ng Panginoong Hesukristo doon sa krus. Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. Walang maliligtas sa pagiging mabuting tao by doing good works or by keeping a set of rules. Ang lahat ng ito, it will only lead to failure. A person is saved kapag lamang siya ay nanampalataya kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa doon sa krus. Kung saan kinuha niya sa kanyang sarili ang sumpa na dapat ay sa atin. And so the law actually points us to the gospel. Hindi nakapagliligtas ang kautusan. The law functions to show us our sin. Halimbawa, mga kapatid, kapag ba kayo ay nagtumingin sa salamin para tignan nyo kung may dumi ang inyong muka, at pagharap nyo sa salamin, nakita nyo madungis kayo, para linisin na yung muka, ikukuskus nyo ba yung mukha nyo sa salamin? Hindi yung salamin ang gagamitin yung panglinis ng muka. Rather, pupunta kayo sa lababo para maghilamos. The law functions like that mirror. It shows us our sinfulness. Pero yung kautusan, hindi ito yung maglilinis sa'yo para maging matuwid. Itinuturo ka nito sa Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo upang ikaw ay mahugasan. But after being cleansed by the gospel, paano ka ngayon mamumuhay? It points you back to the law. Muli kang babalik dun sa salamin upang tignan ang iyong sarili kung may natitira pang dumi. And that's how the law and the gospel works. The law points you to the gospel. And by the gospel of the Lord Jesus Christ, you are saved. And then the gospel points you back to the law. Para ikaw ay makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ganun na lamang, they all fell silent, ang sabi sa verse 12, meaning wala nang objection sa argument ni Peter. At ganun din, James, sabi sa verse 13 and 17, ito pong si James na ito is the half-brother of the Lord Jesus Christ. At that time, siya yung nagpa-function na parang chairman ng assembly. And he refers to the account of the Apostle Peter at binigyan niya ng support ito gamit yung prophecy ni Amos. Ang sabi doon, I will rebuild the tent of David that has fallen. Ito po ay reference, yung tent of David ay reference sa templo ng Diyos which all nations will go to worship. Ito yung sinasabi sa Isaiah 2 and Zechariah 14. So, ipinipredict na ng mga prophets sa Old Testament na ang mga Hudyo at ang mga Hentil ay magkasamang sasamba sa Diyos. Kaya in the last part of that prophecy, ang sabi that the remnants of mankind may seek the Lord. And pansinin niyo, ang sabi dito sa prophecy na ito, and all the Gentiles
who are called by my name, says the Lord who makes these things known from of old. The Gentiles who are called by my name, para sa isang Hudyo, alam nila sila lang ang bayan ng Diyos. Pero dito mababasa natin sa lumang tipan pa lang ay mayroon ng plano ang Diyos na kabahagi ang mga Hentil. But from the very beginning, ang mga Hudyo, they were accustomed na ihiwalay ang sarili nila sa mga Hentil. Doon pa lamang sa templo, alam natin na mayroong section doon na hindi pwedeng pumasok ang mga Gentiles. So there is a distinction between them and the Gentiles, and yung distinction na yun, dinadala nila to Christianity. Pero ito ngayon yung inalis ng Panginoong Jesucristo. Jews and Gentiles alike are now equal in Christ. So, Paul says in Ephesians 2:12-13, remember, ang kausap niya dito yung mga Hentil, remember that you were at that time separated from Christ. Hiwalay kayo kay Kristo, alienated from the commonwealth of Israel, strangers to the covenants of promise, having no hope without God in the world. But now, ngayon, in Christ Jesus, you who once were far off, kayo na dating malayo, have been brought near by the blood of Christ. And so the thing here is this, mga kapatid, the gospel reveals that God makes no distinction. Pagdating sa kaligtasan in salvation, all are saved in the same way through the grace of the Lord Jesus. And so as an application for this, be grateful that God has included us in His plan of salvation. Kasama tayo sa plano ng pagliligtas. Dati tayong hiwalay sa tipan ng Diyos sa Kanyang pangako, walang pag-asa, ngunit sa pamamagitan ni Kristo, we have been brought near to Him. Ang kaligtasan natin, ito ay hindi resulta ng background natin, our heritage, or even our merit, yung nagawa natin. Ngunit purely, ito ay biyaya ng Diyos na siyang tumawag sa atin that we should belong to Him. Kaya kapag nababasa natin ang mga ganitong klase ng talata, the Gentiles who are called by my name, that's us. This is not something na parang binabasa natin na malayo sa atin. It actually pertains to us na tinawag ng Diyos sa Kanyang pangalan. And so let us be grateful. Ngunit kung mayroon man dito na hanggang ngayon, you are trying to be accepted by God by keeping rules, by improving your behavior, o gusto mong patunayan muna na I am a good person, what you're doing ay naglalagay ka ng pamatok sa sarili mo. You are putting a yoke to yourself. At ito ang sinasabi ng ating pinag-aralan, that is something that you will not be able to bear. Ngunit ang Panginoong Jesucristo mismo ay tinatawagan ng mga makasalanan that instead of bearing this unbearable yoke of self-righteousness, may ibinibigay na pamatok ang Panginoong Jesus. In Matthew 11:28-29, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. Why? For I am gentle and lowly in heart. And you will find rest for your souls." Magkakaroon ng kapahingahan ang iyong kaluluwa. Maaaring napapagod ka sa
harapan ng Diyos, trying to earn God's favor. You don't need to do that. Jesus did that. And in Him, sa Kanya lamang natin ito matatagpuan ang kapahingahan ng ating kaluluwa. You will find rest for your souls. Alam niyo po, may isang kwento si Spurgeon about sa isang hari na on certain occasion, i-entertain niya lahat ng pulubi sa kanyang kaharian. So, uupo sa kanyang paligid, yung kanyang mga lingkod, yung mga lingkod ng hari, kasama niya. But on that same table, ay kanyang iniimbitahan lahat ng mga pulubi. There will be a feast para sa mga beggars of that city. Ngunit isang araw, yung isang lingkod ng hari ay nasira niya yung kanyang damit na kanyang sinusuot, that silken robe na kailangan niyang suot kapag siya ay humaharap sa hari. Sapagkat siya ay lingkod ng hari, kailangan pakita niya na ito yung kanyang damit. Kaya siya ay naiyak sapagkat sabi niya, I cannot go to the feast of the king. Hindi ako ngayon makakapunta dito sa feast na gagawin ng hari. I cannot be with the king today. I will not be able to see his face. Hindi ko makikita ang kanyang muka. And so umiiyak siya, nanghihinayang sa pagkakataon na ito. So habang siya ay iniisip niya na hindi na siya makakadalo dito, nagkaroon siya ng idea. A thought came to him. Ang sabi niya, bukas, when the king holds his feast, kapag ka, eto na at gagawin na ng Diyos yung kanyang piging, netong hari ang kanyang piging, sabi niya, darating yung ibang mga lingkod, suot-suot yung kanilang mga magagandang damit. Pero darating yung mga pulubi, ang suot ay basahan. Kaya naisip niya, well, hanggat makikita ko ang mukha ng hari, pupunta ako sa piging na isang pulubi. And so, he entered the feast. Hindi niya suot yung perfecto at napakagandang damit ng lingkod ng hari, ngunit pumunta siya doon, suot ang damit ng isang pulubi at umupo siya sa lamesa ng hari at doon ay kanyang namamasdan ang hari niya. And then Spurgeon said, if you cannot come as a saint, come as a sinner. Come as you are. Minsan pinipilit nating humarap sa Diyos with the perfect robe. Na para bang tayo ay nakasuot ng maayos. But in reality, we don't have that clothes. We don't have that perfect robe. Pero maaari tayong lumapit sa Kanya as we are. Beggars. But we will be welcome. We don't need to earn God's favor through our own works, through our own rule-keeping, sapagkat ang Panginoong Jesucristo mismo ang tumatawag sa atin as we are, burdened, sinful, imperfect. But we can receive the salvation na Kanyang pinagtagumpayan. And so our response to the gospel should be to trust and rest in Christ. At ito yung nakita natin na ipinaglaban ni Pablo, Barnabas, ni Pedro, at maging ni Santiago. That there is no distinction. All can come to Christ in faith, and all are fully welcomed into God's family. As long as you look to Christ alone for salvation. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, tunay nga po sa iyong harapan, Panginoon,
Wala kaming katwiran sa aming mga sarili na maaari naming ipagmalaki. Maaari lamang kaming lumapit bilang mga makasalanan, Panginoon. Ngunit alam namin na sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, kami ay malaya na makakalapit dahil sa ginawa ng aming Panginoong Yesus. Salamat, Panginoon, sa Ebanghelyo na humihingi lamang, Panginoon, ng pananampalataya mula sa amin at pagsisisi. Na kami ay hindi maliligtas sa pamamagitan ng aming sariling galing, aming sariling kabutihan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo na tunay na mabuti, na siyang nakasunod sa kautusan, na siyang tumanggap ng sumpa na nararapat ay sa amin, upang kami ay tumanggap ng kapatawaran at kaligtasan na mula sa iyo. Salamat, O Diyos, sa Ebanghelyo. Tunay nga, hayaan mo na ang aming mga puso ay tumugon ng mayroong pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.